mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, bilang bahagi po ng ating programa ngayong panahon ng Quaresma, yung 40 araw ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang bahagi po ng ating panalangin para po sa ating alay kapwa, ay sama-sama nating idulog sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsiway sa iyong sambayanan upang sa pagkasanggot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulong ngan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ako'y iyong dinimig.
aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibinggit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Ang puon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako ay inyong babatuin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon sa Jesus, hindi mo nasusulat sa inyong kautusan. Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag sa kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y inirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masabing ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos? Sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa sa akin ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa buhok na nung una'y pinagbinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya.
Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoo lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Buhay pa ba mga anak ni Yahweh El Shaddai? Amen! Purihin natin si Yahweh El Shaddai. So, bahagi po ng gawain ng mga anak ni Yahweh El Shaddai na tuwing Biyernes ay nagkakaroon ng kasama na rin yung banal na pagdiriwang ng misa at saka yung inyong preaching. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan na ito rin yung huling araw natin ng ating street mass. Sa loob po ng panahon ng Kwaresma, tayo po ay nagpupunta sa mga villages para magdiwang ng banal na misa instead na dito po sa ating parokyang simbahan, sa paganasa natin na madalaw ang bawat sulok ng nasasakupan ng parokya ni San Martin de Porres. Bagamat po hindi lahat, kasi yung ating mga sityo ay dahil sa 2 beses lang tayo nakapagkakaroon ng street mass, ay hindi natin napupuntahan yung ating mga sityo. Bahagi yun na kung saan ay dinudulog pa rin natin na nawa ay lalo nating maunawaan. Sabi ko ay lalong-laro na yun na kung saan ay pinapaalala natin yung mga naka-assign. Sinabi ko na rin po halimbawa sa mga CWL na siyang namamahala sa Samaniego sa apostolado ng panalangin doon sa hillside at saka sa hindi ko naman nasabi sa mga lectors and commentator kasi wala naman kayong active na pagkilos na pumupunta sa Maharlika, pero sana din po ay sabi ko kung hindi man ngayon at sana po next year ay itong tatlong ito ay kahit man lamang kapag istasyon ng krus yung mga nabanggit ng mga grupo na naka-assign sa nasabing mga sityo. So bahagi yun na kung saan ay maramdaman natin yung patuloy na pagninilay natin at higit din nating maramdaman yung paanyaya ng pumikapal na maranasan natin yung naranasan ng mga alagad kasama si Jesus. Sabi ko nga kahapon, tayo ay kinakailangang lumublob sa karanasan ni Jesus. At bahagi kung tutusin din naman, ay doon natin higit na maunawaan yung ating karanasan. Kasi yung karanasan ni Jesus ay isang karanasan na hindi alien. Kung tawagin ng mga kabataan ngayon, ngayong panahon na ito, hindi na iba sa karanasan natin. Katulad na rin bawaw ng na napakinggan natin ngayon, ay katulad po halimbawa ng pagtataksil, yung betrayal, yung pong ang sama-samang pag-iisip ng masama para sa taong ito, yung bahagi na kung saan ay conspiracy
para ang taong ito ay mapahamak. Napakinggan po natin na naging bahagi na ng karanasan mula pa sa lumang tipan sa unang pagbasa na napakinggan natin. At kahit na kay Jesus, gusto pa nga siyang batuin ng kanyang mga kababayan, ay gusto siyang ikulong, gusto siyang mapahamak. So isang bagay yun na kung saan ay makita po natin na lalong-lalo na itong huling linggo, yung tawagin po natin yung mahabang araw, ay yun po yung tawagin natin ay drama sa buhay ni Jesus. At alam po natin, hindi rin yan may iba sa drama na pinapanood ninyo, sa inyong mga telenovela. Nandiyan din yan. Ano yun? Yung pagtatakwil, yung pag-iisip ng mga bagay, sama-samang pag-iisip para yung isang taong ito ay mapasama. So, anumang telenovela na inyong pinapanood, ay makikita natin yung mga elemento na yan na nagsasabi na yung karanasan ni Jesus ay isang karanasan na hindi lamang si Jesus ang nakaranas, ngunit isang karanasan na bahagi ng karanasan ng tao. Naranasan ninyo, naranasan ko, yun nga lamang sa iba't ibang sitwasyon at sa iba't ibang lugar ng ating buhay. Pero ano yung nais na ipaiwatig ng buong may kapal? Na katulad na po na ipinahayag ko sa ating unang pagbasa ay ipinapahayag na ay mapatatagan natin yung ating sarili kapag maliwanag sa atin na kasama natin ang Diyos, na tayo ay gagabayan ng Diyos, na hindi tayo bibitawan ng Diyos, na unawaan ng Diyos ang ating katayuan. Hindi tayo iiwanan ng Diyos kahit nasa gitna ng mga nabanggit na mga pagkakataon. Kahit na masabi natin, katulad nga po na ipinahayag sa unang pagbasa, na yung ibinahagi po sa ating kanina mula po sa aklat ni Propeta Jeremias, sabi, kahit na mga matatali kong kaibigan ay pinag-iisipan ako ng masama. At yan po ay maliwanag na tumutukoy din sa ating mga pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Well, hindi naman araw-araw, pero naging bahagi ng ating karanasan sa daigdig na ito. At hindi naman ako tutusin araw-araw. May mga yugto lang sa ating buhay. Pero nawa, ito yung higit na magpatatag. Sabi nga natin, ito yung pamamaraan na kinakailangan nating maunawaan yung sarili nating karanasan kung tayo ay tunay na sumasama sa karanasan ni Jesus, na siyang pinakamabuting halimbawa kung paano siya hindi pinababayaan ng Ama. Sabagat ang kanyang ginagawa lamang, katulad ng kanyang ipinahayag, ay kung ano yung pinagagawa ng Ama. At ang lahat ng kanyang pagkilos ay isang pagkilos na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya naniniwala siya na hindi rin siya pababayaan ng Ama. Kasi siya ay tunay na naging tapat sa ating Amang nasa langit. At ito rin po naman ang bigyan natin na higit na pagkakataon na maramdaman natin para sa bahagi ng ating pananampalataya ay patuloy tayong maging matatag na harapin ang mga ganitong uri ng karanasan. Sapagkat hindi natin may alis kasi wala namang tao sa daigdig na ito na hindi nakaranas na siya ay kung tawagin natin ay hindi na-betray in some way or another
May mga taong nagkanulo sa atin, may mga taong itinakwil tayo, may mga taong inayawan tayo, may mga tao na kung saan ay maaaring hindi lang basta inayawan, gumawa pa ng masama para sa atin. Bahagi yun na kung saan ay pinag-isipan, pinagplanuhan ng mga bagay na hindi kaayon-ayon sa ating kabutihan. At ito'y isang pag-iisip na kung tawagin po natin ay bahagi ng ating karanasan bilang tao. Pero tayo lamang ay mapatatag nito kung talagang nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya ito yung idinudulog natin sa harapan ng poong may kapal. At nawa po, itong pagninilay natin, lalong-lalo na sa mga susunod na mga araw ngayong panahon ng Holy Week, itong mahal na araw, ay maranasan natin. Sabi ko nga doon kahapon sa mga ating mga apostoles, tayo naman nagpapasalamat at nakakompleto tayo ng apostoles, ay bahagi yun na kung saan ay sabi nga ho natin ay nakatutulong na itong mga ito ay nawa ay lalo silang mainganyo, na mapalapit sa Diyos. Alam nyo, dito ho, dito sa ito kasi yung parokya na napasanan ko na 1st district. Most of my assignment ay 2nd, 3rd, and 4th. Doon sa 2nd, 3rd, and 4th, kalimitan pinag-aagawan yung pagiging apostoles. Dito na nainibago ako sapagkat walang makuhang apostoles. Dapat nga ho ay nung Sabado, merong inihanda po yung vicariate na magbibigay ng recollection sa mga apostoles. Kailang wala tayong naipadala para usana sa vicarya kasi kahapon lang nabuo yung pagsumikap natin na magkaroon ng 12 apostoles. Ang problema naman sa ibang doon, 2nd, 3rd, and 4th district, ay iba. Kasi doon sila, nasanay sila na matagal na silang apostoles. Ayaw nila magpapalit. Ayaw nila magpapalit. Ay, baliktad dito. Baliktad. Pero bakit to? Kasi ayaw nila magpapalit. Kasi nakita nila na dito lumalago yung aking pananampalataya. Dito nila nakita na kahit paano ay sabi nga natin ay bahagi na kung saan ay sila ay pinatag ng ating pananampalataya. Na kahit man lamang sa mga panahon na ito ay maranasan nila yung dinaanan ni Jesus. Kahit man lamang sa kung tawagin po natin ay sa pagkasadula ng mga huling araw ni Jesus ay mabahaginan sila ng lakas na ipinapahayag sa atin ng ating pananampalataya. Kaya sabi ko ay itong mga gawain natin, lalong-lalo na ngayong panahon ng mahal na araw, ay magturo naman sa atin, magturo sa atin kasi ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Yung ating pagsasakripisyo ay siyang magbibigay ng lakas sa atin kapag dumating yung mga pagkakataon na hindi na kasi yung magiging bago sa atin na naramdaman mo na ikaw ay kung tawagin po natin ay tinatakwil ng ibang tao, hindi ka kinikilala, maging matatag ka na sapagkat naging bahagi na. Ito ay kung tawagin natin, kung hindi pa natin nararanasan, ay itong panahon ng Kwaresma ay tayo ay inilulubog sa karanasan na ito para kung dumating na mismo yung actual na pangyari sa ating buhay, ay handa na tayo. Handa na tayo. Kasi
We are already immersed through the experience of Christ. No? Kaya, kung sakaling mangyari sa atin yung karanasan na ito, matatag na tayo. No? Kasi, naunawaan natin yung karanasan ni Jesus. Pero ito yung patuloy na hamon natin na ngayong panahon ng Kwaresma. Lalong-lalo na po itong mga natitirang mga araw na ito. No? Ay kahit nasabihin ng iba na paminsan mo lang ginagawa yun, pero at least makita ho natin na pagkilos. Yung sinasabi nga yung iba, kahit Biyernes Santo, kapag tayo kahit na nga Biyernes Santo, hindi pa tayo nagpupursisyon. Ano pa magagawa natin? Sasabihin pa ng iba ako nga kahit na lang Biyernes Santo, ikaw, kahit na Biyernes Santo wala, nakatunga nga ka lang dyan sa harapan ng TV. So, isang bahagi na makita po natin na ito, ang tunay na maging bahagi ng ating pagtatag. Sabagat isa ho sa mga itong ating, kung tawagin natin, ito ay bahagi ng ating sacred tradition. Naging bahagi ito ng, kapag ito'y kalimitang inaatake ng ibang sekta. Pero, bakit? Bakit nila inaatake ito? Sapagkat nakikita nila yung kapangyarihan nito. Ito'y may kapangyarihan na magtuturo. Itinuturo nito yung karanasan ni Jesus. Na isinasadula. Isinasadula. Nanonood tayo ng mga entertainment sa TV, nakikinig tayo sa radyo, para makita ho natin yung mga drama na ito. Itong mahal na araw na ito, yan ay mga drama. Hindi drama lamang ng kung kasino-sino-sinong may istorya. Kung ito'y drama ni Jesus. At naman po, ay hayaan natin na tayo ay makisama sa mga nabanggit na mga drama na ito ni Jesus, para sapagkat maraming nais na ituro at marami tayong matututunan sa drama na ito ng pagliligtas ng Diyos, ng kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay.